Pahina 171. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bill Watson. Paano niya makakalimutan ang misteryosong puwersang iyon? 100 taon na ang nakalilipas, ang Amer-o Shabudo ay dumanas ng isang sakuna. Hindi mabilang na mga sekta at pamilya ang tinamaan ng husto. Simula noon, tahimik na ang buong Amer-o Shabudo. Hanggang ngayon ay hindi pa ito nakaka-recover. Si Bill ay mukhang walang pakialam. Malapit nang magbalik ang mahiwagang puwersang iyon, kaya dapat nating bilasan ang oras upang palakasin ang ating lakas upang mailigtas natin ang ating sarili bago ang susunod na sakuna. Ngayong ang buong Amer-o Shabudo ay naghahanda na, ang mga pangunahing puwersa ay patuloy na nagdaragdag ng kanilang lakas. Kung ang ating langit at lupang lipunan ay hindi gagawa ng mga pagbabago, natatakot ako kapag dumating ang susunod na sakuna, tayo ay wala na. Nang marinig ang sinabi ni Bill, natahimik si John Cho. Ang Amer-o Shabudo, na tahimik sa loob ng 100 taon, ay muling naging magulo. Ang paparating na panganib ay nagbigay ng anino sa kanilang harapan. Paano maiiwasan ng Heaven and Earth Society? Sinabi ni Bill, Shadow, isama mo ang isang tao sa Shandale at alamin kung ano ang nangyayari, pagkatapos ay iulat muli sa akin. Magagawa, Mr. Watson. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nawala kaagad si John Cho kaya ang palayaw niya ay Shadow. Ang East Coast. Cloud Bay. Si Carlos ay dumiretso sa bahay pagkatapos bumalik sa East Coast. Umupo si John sa sofa, tumingin sa lahat, at sinabing, binisita ko ang aking ama sa nursing home kahapon. Sinabi niya sa akin na bukas ay ang araw ng mga patay. Lahat ng tao sa pamilya Jefferson ay dapat pumunta at ipagdasal ang namatay. Agad na tumayo si Susan. Papasa ako. Walang kinalaman sa akin kayong mga Jefferson na nagdiriwang ng araw ng mga patay. Maglalaro ako ng mahjong kasama ang mga kaibigan kong mayamang babae bukas. Pinandilatan siya ni John at sinabing walang pag-aalinlangan, you have to go. The Day of the Dead is a major event for our Jeffersons. Kung hindi ka pupunta, you don't deserve to be my wife. Humph! Napabuntong hininga si Susan sa kawalan, tumayo, sinara ang pinto, at umalis. Para kay Susan, ang paglalaro ng mahjong ay ang pinakanagustuhan niya ngayon, at hindi na niya inaalala ang iba pang mga bagay. Nang makitang umalis si Susan, mukhang walang magawa si John. Bago yumaman ang pamilya Jefferson, naisip niyang masyadong madaldal si Susan. Ngunit ngayon ay mayaman na sila, si Susan ay wala sa bahay palagi, naglalaro ng mahjong araw-araw. Nang makita ang walang magawang ekspresyon ni John, ngumiti si Carlos at sinabing, Tay, kung ayaw talaga ni nanay, huwag na natin siyang pilitin. Sasamahan ka namin ni Esther. Pumayag naman si Esther. Dad, sasama kami ni Carlos. Napabuntong hininga si John. Sige. Tama na. Kinaumagahan, nagmaneho si Carlos palabas ng Cloud Bay kasama sina John at Esther. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis sa komunidad, isang figure ang agad na lumitaw mula sa damuhan at tumingin sa likuran ng mga ito na nagmamaneho ng may malamig na mga mata. Ang taong ito ay walang iba kundi si Finn Jackson. Matapos mahayla pababa ang mga boas, wala nang mapupuntahan si Finn tulad ng isang naulilang aso. Imposibleng maipaghiganti si Mr. Will nang walang tulong ng gang. Ngayon, kung gusto pa niyang maghayganti, sarili niya lang ang maaasahan niya. Pinanood ni Finn si Carlos na paalis. May lumitaw na malamig na liwanag sa mga mata ni Finn. Pagkatapos, ang buong tao ay nawala sa lugar. Ang Jeffersburg, isang mapayapang munting nayon sa bundok, ay wala pang 30 milya ang layo mula sa East Coast. Karamihan sa mga tao sa buong nayon ay may parehong apelyido, Jefferson. Dito inilibing ang lolo ni John, ang lolo sa tuhod ni Esther. Ang oras na ito ng taon ay palaging ang pinakaabala sa Jeffersburg. Dahil holiday ang araw ng mga patay kung saan nagtipon-tipon doon ang pamilya at mga kaibigan para magbigay galang at alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Lahat ng lalaki, babae, at bata ay lalahok sa mga pagdiriwang at pag-alaala. Bawat Jefferson ay dapat bumalik. Pahina 172. Dati, si Henry Jefferson ang kumatawan sa pamilya ng East Coast Jefferson sa mga pagdiriwang sa araw ng mga patay. Ngunit ngayon siya ay paralisado at nasa isang nursing home, si Felix ay patay na, at si Neil ay nasa kulungan, at ang tanging tao na tila kwalipikadong kumatawan sa kanilang pamilya ay si John. Sabi ni John sa kotse, pagdating natin, bisitahin muna natin ang puntod ng lolo mo. Mukhang maganda. Siyempre, hindi tinanggihan ni na Carlos at Esther ang panukalang ito.
Pagkaraan ng 2 oras na biyahe, sa wakas ay dumating ang grupo nila sa Jeffersburg. Sa oras na ito, ang pasukan ng nayon ay naging masikip. Pumunta silang lahat dito para salubungin si John at ang iba pa. Ang katotohanan na ang pamilyang Jefferson ang naging unang pamilya sa East Coast ay umabot sa Jeffersburg. Nais ng lahat na purihin si John, umaasa na makakuha ng ilang mga benepisyo. John, ikinagagalak kitang makita dito. Bumaba si John sa kotse, at isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at tungkod ang lumapit. Ang lalaki ay ang pinakamatandang tao sa Jeffersburg, ang kanyang pangalan ay Peter Jefferson, at siya ay 100 taong gulang. Nirerespeto siya ng lahat at tinawag siyang Lolo Peter. May tsismis na ang pamilya Jefferson ay may lihim na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At ito ay iningatan ng pinakamatandang matatanda sa pamilyang Jefferson, walang iba. Nagmamadaling lumakad si Juan, hawak ang kamay ni Peter sa magkabilang kamay niya, at sinabi niya, Lolo Peter, pinahahalagahan ko ang iyong mainit na pagbati at pagtanggap. Ako ay pinarangalan. Pinaikit ni Peter ang kanyang mga mata at ngumiti, it's my pleasure. You are now the chairman of the Chester Group, a celebrity in the Jefferson family, and I must show you my cordial hospitality. Lolo Peter, hayaan mo akong ipakilala ito ang aking anak na babae na si Esther, at ito ang aking manugang na si Carlos Martin. Agad na tinuro ni John si Carlos at pinakilala ang mag-asawa. 5 taon bago, umalis si Carlos isang araw pagkatapos ng kanyang malaking kasal, kaya hindi na siya pumunta sa Jeffersburg. Sinulyapan ni Peter si Carlos at sinabing may makahulugang ngiti, ikaw ay isang karakter, anak, ang ugali ay parang mga alon. Natigilan si Carlos. Si Lolo Peter ay hindi ordinaryong tao. Ngumiti si Carlos, Lolo Peter, I am flattered. Isa lang akong ordinaryong tao. Ngumiti si Peter at walang sinabi. Kasunod nito, pumasok si Carlos at ang iba pa sa Jeffersburg. Karamihan sa mga gusali dito ay mukhang makasaysayan at medyo luma na. Batay sa pagpapakilala ni John, ang mga taga-nayon ng Jeffersburg ay mga inapo ni Manson Jefferson, ang boxing grandmaster. Ngunit mahirap subaybayan kung totoo iyon sa paglipas ng panahon. Ang mga tao ng pamilyang Jefferson ni Pinkerton ay bumalik dito sa araw ng mga patay upang magbigay ng kanilang paggalang. Ngayong naalis na silang lahat ni Carlos, naging imposible na silang magpakita sa mga kaganapang ito. Sa gitna ng nayon, mayroong isang gusali ng mga asul na brick at itim na tile, na mukhang kahanga-hanga, at ito ang pinakamagandang bahay sa paligid. Iyon ang Ancestral Hall ni Jeffersburg. Sa sandaling ito, ang Ancestral Hall ay puno ng mga tao, at ang lahat ay hindi solemna o nagdadalamati ngunit masigla at masaya. Ang araw ng mga patay ay ang pinakadakilang pagdiriwang sa Jeffersburg, bawat taon lahat ng kalalakihan, kababaihan at mga bata mula rito ay magtitipon. Lumapit si Carlos kasama si Esther at nakita niya ang isang estatwa sa gitna ng Ancestral Hall sa isang sulyap. Ang rebeltong iyon ay nagsuot ng gintong boxing championship belt mula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Tila ito ay ang boxing grandmaster Manson Jefferson. Ang huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo ay ang huling maluwalhating panahon ng Amer o Budo, at ang iba't ibang mga Budo master ay sunod-sunod na lumitaw. Ngunit 100 taon na ang nakalilipas, ang maluwalhating sitwasyong ito ay biglang nagwakas, at ang buong Amer o Budo ay natahimik. Hanggang ngayon, ang mga grandmaster ng Budo ay naging bihirang buhay. At marami sa mga kasalukuyang nag-aangking nakarating na sa kaharian ng grandmaster ay nagpapanggap. Minsang tinanong ni Carlos ang kanyang amo bakit ito nangyayari. Gayunpaman, inilihim ito ng kanyang amo at hindi nagbigay ng paliwanag. Sa puntong ito, naglakad na si Pedro sa gitna ng karamihan, at lahat ng naruroon ay tumahimik. Pahina 173. Si Peter Jefferson ay hindi lamang ang pinakamatandang tao sa nayon kundi siya rin ang mayor dito at may dakilang lokal na prestihiyo. Nakangiti niyang sabi, ibinabalita ko na magsisimula na ang pagdiriwang ng araw ng mga patay. Agad namang tumunog ang mga paputok. Kahit 100 taong gulang na si Peter, mukhang puno pa rin siya ng lakas. Ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay hindi masasabi ang kanyang aktwal na edad. Babe, ang sarap sa pakiramdam. Ninanamnam ni Esther ang masayang kapaligiran. Nakatira siya sa isang malaking lungsod at hindi pa siya nakakita ng ganito kasiglang sitwasyon. Nang makitang masayang-masaya si Esther, sumili ang banayad ng ngiti sa mukha ni Carlos.
Nang ang lahat ay nasiyahan sa isang kaaya-ayang pag-alaala, isang dagindong ang dumating. Napatingin ang lahat at nakita ang tatlong bulldozer na agresibong sumugod. Sa likod nila, ilang van ang sumunod. Hindi nagtagal, bumaba mula sa mga van ang 12-dosenang mga lalaki na may hawak na mga patpat, mabangis at mabangis. Ang mga mukha ng mga taga-nayon ay namutla sa isang iglap. Sa kanila, lumabas ang isang lalaking kalbo ang ulo, at iyon ay si Jackson Willow. Tumingin siya sa mga taga-nayon at mabangis na sinabi, binigyan ko kayong lahat ng deadline para lumipat dito 3 buwan na ang nakakaraan, at ngayon ang petsa. Ngunit sa halip na lumipat, kayong lahat ay nagdiriwang ng ilang katangahang okasyon. Seryoso ang mga salita. Ang mga taga-baryo na naruroon ay lahat ay nagpakita ng kaba. Nagdududang tanong ni Carlos, Dad, what the hell is going on? Mataimtim na sinabi ni John, tinanong ko lang si Lolo Peter, at sinabi niya na ang isang malaking boss ay nakatutok sa Jeffersburg at nais itong gawing resort kaya gusto nilang lumabas ang lahat ng mga taga-nayon. Ngunit walang sino man ang madaling umalis. Kanilang bayan. Nang marinig ang mga salita ni John, nagdilim ang mukha ni Carlos. Isa pang sapilitang demolisyon. Walang alinlangan na ang Jeffersburg ay may kaaya-ayang kapaligiran, at ang pagtatayo ng resort dito ay magiging isang malaking kita na pamumuhunan. Ngunit na pinipilit nilang umalis ang mga taga-nayon na naninirahan dito sa loob ng maraming henerasyon ay malayo sa linya. Tumayo si Peter at sinabing may galit na galit, sinabi ko na tayo ay nanirahan dito ng mahigit 100 taon, at hinding-hindi tayo aalis. Agad na sinaway ni Jackson, matanda, huwag kang mangmang. Hanggat masunurin kang lumipat, bibigyan ka ng aming amo ng malaking halaga ng kabayaran. Malamig na ngumuso si Peter, kahit anong pera ang ibigay mo sa amin, hindi kami kikilos. Oo. Walang lilipat sa atin. This is our home. Wala tayong pupuntahan. Sa ibabaw lamang ng ating mga bangkay. Galit na galit ang mga taga-nayon. Walang sino man ang makatanggap ng katotohanan na sila ay sapilitang pinaalis sa kanilang mga tahanan matapos silang manirahan dito sa loob ng ilang dekada. At ang kabayarang matatanggap nila ay isang patak lang sa balde para sa kanila. Pag-alis sa Jeffersburg, kailangan nilang lumipat sa bayan, at ang pera ay hindi sapat upang bumili ng kanilang sarili ng bahay doon. At saka, lahat sila ay magsasaka. Paano sila mabubuhay kung wala ang lupa? Nang makita na ang mga taga-nayon ay nag-aatubili na lumipat, si Jackson ay nagalit. Lahat kayo nang hihingi ng gulo. You better move today. And if you don't blame me for what I am about to do. Nang matapos siyang magsalita ay agad na sumugod ang 12-dosenang mga tulisan na may hawak na mga patpat. Nang makita ang nangyari, namutla sa takot ang mga taga-nayon at nagmamadaling umatras. Lahat sila ay ordinaryong tao. Paano sila magiging kalaban ni Jackson at ng iba pa? Pahina 174. Nang makita ito ni Carlos Martin, naging napakapangit ng kanyang mukha. Ang sapilitang demolisyon ay nagresulta sa hindi mabilang na mga tao na nawalan ng tirahan. Bukod dito, ang demolisyon sa mga rural na lugar ay lubos na naiiba sa nangyari sa mga lungsod. Ang demolisyon sa lungsod ay nagpabuti ng mga bagay. Iba ang kwento ng demolisyon sa kanayunan. Ang pangunahing dahilan ay ang mga pamantayan ng kompensasyon sa mga rural at urban na lugar ay magkaiba. Sa makatuwid, halos lahat ng mga magsasaka ay tumanggi na ma-demolish. Humakbang si Peter Jefferson at sumigaw. Sa aking patay na katawan kung gusto mong mangyari ang demolisyon. Matanda, harapin ang malagim na katotohanan. Nang makitang matigas ang ulo ni Peter, agad na inis si Jackson. Ang mga nakaraang demolisyon ay hinarang lahat ni Peter. Kung hindi, paano maglalakas loob ang mga tapat na magsasaka na ito na lumaban? Papatayin kita ngayon. Dumampot si Jackson ng isang bakal at mabangis na naglakad palapit kay Peter. Babe, kailangan mong tulungan si Lolo Peter at ang mga taga-nayon. Sabi ni Esther na may pag-aalalang tingin nang makita ito. Tinapik ni Carlos ang kamay niya at ngumiti, huwag kang mag-alala, honey, tutulungan ko sila. Habang papaakyat na si Carlos, naunahan siya ng isang hakbang ni John. Tumigil ka sa ginagawa mo, ako si John Jefferson, chairman ng Chester Group, at inuutusan kitang umalis kaagad sa Jeffersburg. Tinitigan ni John si Jackson na may galit na mukha at sumigaw. Tinitigan ni Jackson si John at sinabing, Chester Group. Stop bluffing, there's no way you are the chairman of Chester Group. But even if you are, here in Jeffersburg, your East Coast sources cannot help at all. Galit na galit si John.
Nakilala na niya ang kanyang sarili, ngunit hindi man lang sineseryoso ni Jackson ang kanyang sarili. Tila sanay na ang mga taong ito na maging walang batas sa lokal na lugar. Malakas na sumigaw si John, "The law will deal with you. Tumatawag ako ng pulis at huhulihin ka." Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Jackson. Eto, tayo ang batas. Tawagan mo kung sino ang gusto mo. Hindi makapaniwala si John na magagawa ni Jackson at ng iba pa ang lahat ng gusto nila dito. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda para tumawag ng pulis. Nang makitang hindi nagbibiro si John, sumigaw si Jackson, "Anak ng asungot. Umalis ka sa daraanan ko, o bugbugin kita hanggang mamatay ngayon." Pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Jackson ang bakal at hinampas ito ng malakas sa ulo ni John. Mukhang gulat na gulat si John. Nahuli siya ng agarang pagkilos ni Jackson. Tatay. Bulalas ni Esther sa sandaling ito. Nang ang bakal na nasa kamay ni Jackson ay babagsak na sa ulo ni John, biglang may sumulpot na anino na parang kidlat. Di nagtagal, natagpuan ni Jackson ang kanyang sarili na hindi kumikibo. Tumangala siya at laking gulat niya nang makitang may humawak sa kanyang palso. Malamig na tinitigan siya ni Carlos at sinabing, "Dare to beat my dad, you have no idea of death or danger, do you?" Walang kalokohan, pumikit na lang si Carlos. Sa malutong na tunog, naputol ang palso ni Jackson. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan niya, at nahulog sa lupa ang bakal na hawak niya. Carlos. Nang makita ang reaksyon ni Carlos, napasigaw si John. Humarap si Carlos kay John at sinabing, "Tay, pakiusap tumigil ka, ako na ang bahala dito." Hindi nagatubili si John at umatras. Walang punto sa pakikipagtalo kay Jackson et al. Sila ay isang grupo lamang ng mga hulagan. Pahina 175. Sa pamamagitan lamang ng pagsuntok sa kanila mabigla mo sila. At ang kanyang manugang na si Carlos Martin ay tila ang pinakamagaling dito. Napasigaw si Jackson sa sakit, "Damn it. My hand. You bastard, you broke my hand." Tumingin siya kay Carlos, puno ng galit ang mga mata. "Halika, bugbugin mo siya hanggang mamatay." Galit na sigaw ni Jackson. "Puntahan mo siya." Sa ilalim ng utos ni Jackson, papatayin ng 12 ng mga tao na may hawak na stick si Carlos. Nang makita ang eksena sa harap nila, lahat ng mga taga-nayon ay nagpakita ng takot, at sa parehong oras, sila ay nag-aalala para kay Carlos. "Bata, tumakbo ka. Tama, hindi ikaw lang ang kalaban ng marami sa kanila. Bilisan mo. Huli na kung hindi ka pupunta." Alam ng mga taga-nayon kung gaano kabangges si Jackson. Kung nahulog si Carlos sa mga kamay ni Jackson, mabubugbog siya hanggang mamatay. Hindi isinasapuso ni Carlos ang mga gangster na ito. Ang mga taong ito ay maaaring manalo sa isang labanan laban sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Carlos, sila ay isang biro lamang. Kaya walang lingon-lingon, sumugod si Carlos. Nang makita ni Carlos ang pakikitungo sa mga bastos na ito ng mag-isa, ang lahat ng mga taga-nayon ay agad na nangamba. Samantala, hindi nagbago ang ekspresyon ni Peter, bagkus ay nanliit ang kanyang mga mata habang lumalayo si Carlos. Ngunit sa loob ng 10 segundo, 12 ng mga magnanakaw ang nahulog sa lupa, napaungol sa sakit. Ano? Nagulat ang lahat ng mga taga-nayon. Paano kaya nagkaroon ng walang kapantay na lalaki sa mundo? Isang lalaki ang nagpatamba ng 12 ng tao at hindi nasaktan. Samantalang sina Esther at John, hindi na sila nagulat dahil nasanay na sila kaya napakalma ng mga ekspresyon nila. Nanghihingi ka ng gulo. Nagalit si Jackson nang makitang ibinagsak ni Carlos ang lahat ng kanyang 12 ng lalaki sa lupa. Itinaas ni Carlos ang kanyang ulo, tinitigan si Jackson, at sinabi sa malamig na boses, "Ikaw na ang susunod." Nakaharap sa malamig niyang mga mata, hindi napigilan ni Jackson na manginig ang buong katawan. Nakakatakot ang mga mata ni Carlos. Parang pinagmamasdan lang siya tapos nanlamig ang buong katawan. Dahan daw ang naglakad si Carlos papunta kay Jackson. Isang hindi mapigil na alon ng takot ang bumaha sa puso ni Jackson. Napasigaw siya sa takot, "Tumigil ka. Huwag kang lalapit." Takot na takot siya. Alam niyang hindi siya bagay kay Carlos. Natatakot ka na ngayon, ngunit huli na ang lahat. Walang emosyon ang mukha ni Carlos. "Huwag mo akong itulak." Biglang sumigaw si Jackson at sumakay sa driver's seat ng bulldozer sa tabi niya. Ini-start niya ang makina, at may biglang umugong. Tiningnan niya ng masama si Carlos at sinabing, "Pinlit mo akong gawin ito. Papatayin kita ngayon."
Pagkatapos, pinaandar niya ang bulldozer at itinulak ito kay Carlos. Carlos, ingat ka. Kinakabahang bulalas nina John at Esther. May tiwala sila sa kakayahan ni Carlos, ngunit si Jackson ay nagmamaneho ng bulldozer, paano ito malalabanan ng manpower. Nipatikip ng mata ang mga nakapaligid na nayon sa takot na masaksihan ang madugong eksena. Nang makita ang kanyang sarili na papalapit kay Carlos, naging kakilakilabot ang mukha ni Jackson. Parang nakita niya si Carlos na nadudurog sa isang pati. Hahaha. Go to hell, bastard, ganito ang nangyayari kapag ginugulo mo ako. Tumawa ng malakas si Jackson. Pahina 176. Walang takot sa mukha ni Carlos habang nakaharap sa bulldozer. Whoosh! Biglang nawala sa pwesto si Carlos. Natigilan si Jackson nang makita niyang biglang nawala si Carlos. Before he knew it, may malakas na ingay. Bang! Nabasag ang salamin sa driver's side ng bulldozer dahil sa suntok ni Carlos. Inabot ni Carlos ang kamay niya at hinawakan si Jackson sa driver's seat. Bitawan mo ako. Bitawan mo lang ako. Nababaliw na si Jackson. Hindi niya inaasahan na ganoon kabila si Carlos. Before he knew it, nasa harapan na niya si Carlos. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng mga tao? Hindi makawala si Jackson kahit gaano pa siya kahirap. Hinawakan ni Carlos ang leeg ni Jackson gamit ang kanyang kamay na parang sipit ng bakal. Pakiramdam niya ay nasusuffocate siya. Natatakot siyang tumingin kay Carlos at nagtanong, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Bang! Walang sinabi si Carlos. Inihagis lang niya si Jackson sa lupa. Hooray! Napaiyak si Jackson. Pakiramdam niya ay nalaglag lahat ng buto niya. Lumapit si Carlos, pinatong ang isang paa kay Jackson, at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin. Sino ang nagsabi sa iyo na give-in ang mga bahay ng mga taga-nayon? Jackson gritted his teeth and said, huwag kang magulo. Makinig ka, lumalabag ka sa batas. Kung manggugulo ka, tatawag ako ng pulis. Nang marinig iyon ay tumawa ng galit si Carlos. Ang ilang mga tao ay gustong gumamit ng mga taktika ng bully boy kung mga tuwiran ka sa kanila. Ngunit mga tuwiran sila sa iyo kapag ginamit mo ang kanilang mga panlilinlang laban sa kanila. Mayroon lamang isang paraan upang harapin ang gayong mga asong babae, at iyon ay ang bugbugin sila. Hindi naman nagsalita si Carlos. Medyo diniin niya lang ang paa niya. Namula agad ang mukha ni Jackson. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga at nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib. Bitawan mo ako. Bitawan mo lang ako. Mamamatay siya kung magpapatuloy ito. Patuloy na sigaw ni Jackson. Bumaba ang tingin ni Carlos sa kanya at malamig na sinabi, sinasabi mo ba sa akin o hindi? Kung hindi mo sasabihin, patay ka. Kinilig si Jackson sa malamig na titig ni Carlos. Dahil nakaramdam siya ng murderousness kay Carlos. Parang sa susunod na pagkakataon ay papatayin siya ni Carlos. Napakabangis niyang tao. Sa pag-iisip nito, hindi na naglakas loob si Jackson na maging matigas ang ulo. Kung tutuusin, wala nang mas mahalaga pa sa buhay niya. Mabilis niyang sinabi, huwag mo akong patayin. Mangyaring huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo. Si Mr. Mester ang humiling na gawin ang lahat ng ito. Kumunat ang noo ni Carlos at nagtanong, sino itong Mr. Mester? Sinabi ni Jackson, si Mr. Mester ay pamangkin ni James Mester, ang pinakamayamang tao sa East Coast. Siya ay tumatakbo sa buong county gamit ang kapangyarihan ni James Mester at ngayon ang pinakamayamang tao sa aming county. Siya ang nagsabi sa akin para give-in ang mga bahay ng mga tao sa Jeffersburg para makapagtayo siya ng resort dito. Naging malamig ang ekspresyon ni Carlos nang marinig iyon. Wala siyang kaalam-alam na may kinalaman si James sa affair. Humakbang si Esther at sinabing, mahal, baka iwanan na lang natin ang lahat. Si James ang pinakamayamang tao sa East Coast at magkasundo sila ni Carlos. Hindi ito magiging maganda kung ito ay maglalagay sa kanilang relasyon. Bumantong hininga si Carlos at sinabing, kahit sino ang sangkot, kung maglakas loob siyang sirain ang interes ng mga tao, hindi ko siya pakakawalan. Kahit na ang Diyos, huwag na si James. With that, lumingon siya kay Jackson at sinabing, ano ang pangalan nitong Mr. Mester at nasaan siya ngayon? Mukhang nabigla si Jackson nang marinig iyon. Nilinaw na niya na si Mr. Mester ay pamangkin ni James Mester, ngunit sinundan pa rin ni Carlos. Hindi ba siya natatakot kay James? Pagkatapos ng lahat, si James ang pinakamayamang tao sa East Coast at nagkaroon ng malaking impluwensya sa East Coast. Pahina 177. Hindi nang ahas si Jackson na magpigil ng kahit ano.
Mabilis niyang sinabi, Mr. Mester's name is Mateo Mester, and he is now in Mester Real Estate Company in the county of. Halika, dalhin mo ako sa kanya. With that, binuhat ni Carlos si Jackson. Mukhang nagulat si Jackson at sinabing, ano? Pupuntahan mo si Mr. Mester. Carlos said with a cool expression, tama na yan. Dalhin mo ako sa kanya, o papatayin kita. Ibinuka ni Jackson ang kanyang bibig at sinubukang magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napakabangis ni Carlos kaya pinatumba niya ang 12 ng mga tauhan niya. Ngayon lang niya napagdarasal si Mateo sa kanyang puso. Hindi siya dapat nakipagkulitin sa ganoong kabangges na lalaki. Mukhang napahamak siya sa pagkakataong ito. Nang makitang pupuntahan ni Carlos si Mateo, nagtanong si Ether, Carlos, susundan mo ba si Mateo Mester? Pinayuhan din siya ni John, Carlos, sa palagay ko ay dapat nating hayaan ito, baka magdulot tayo ng hindi kinakailangang gulo. Oo. Wala namang nawala sa amin, kaya hayaan mo na ang problema. Si Mateo Mester ay isang makapangyarihang tao sa ating county. Sa tingin ko ay mas mabuting huwag natin siyang saktan. It's not that big of a deal that we were wronged. Pero kung ano man ang mangyari sa iyo, madjay guilty kami. Nang makita ito, nagsimulang hikayatin siya ng mga nakapaligid na taga-nayon. Lahat sila ay mababait at tapat na mga tao na ayaw makitang mahuli si Carlos sa nangyari sa kanila. Pagkatapos ng lahat, wala itong kinalaman kay Carlos noong una, at hindi niya kailangang dumanas ng walang kabuluhang kalamidad na ito. Tiningnan ni Carlos ang lahat ng taga-nayon at sinabing, dahil napag-alaman ko ang bagay na ito, pananagutan ko ito hanggang sa wakas. Makakatiyak kang bibigyan kita ng hustisya. Nang marinig ito, naantig ang mga taga-nayon ng Jeffersburg. Si Mateo ay gumawa ng hindi pangkaraniwang mga haba upang pilitin silang umalis. Bilang karagdagan sa pagpapalam sa kanila ni Jackson na takutin, pinutol niya ang kanilang kuryente at tubig. Ayaw lang niyang mabuhay sila. Kung si Carlos ay hindi nakialam sa pagkakataong ito, si Jackson ay kumuha ng bulldozer at binuldoze ang bahay ng lahat. Umakyat si Peter at hinawakan ang kamay ni Carlos at sinabing, mahal na bata, gusto kong pasalamatan ka sa ngalan ng lahat ng mga taga-nayon ng Jeffersburg. Nakangiting sabi ni Carlos, Lolo Peter, taga Jeffersburg din ako, and I have a hand in this. Hindi alam ni Peter ang sasabihin. Si Carlos ay maaaring manugang ni John, ngunit ang kanyang koneksyon sa Jeffersburg ay medyo malayo. Ang kanyang pagkakasangkot sa bagay na ito ay nagpakita na si Carlos ay isang taong napupuot sa kasamaan. Nang walang anumang kalokohan, dinala ni Carlos si Jackson ng direkta sa county upang makapunta kay Mateo. Sa upuan ng county, na mga 20 milya mula sa Jeffersburg. Ang Mester Real Estate Company ay kilala sa county. Si Mateo, sa partikular, ay isang sikat na bully sa county. Kung saan niya gusto, igigiban niya ito sa anumang paraan. Kaya sa loob lamang ng ilang taon, naging pinakamayamang tao ng county si Mateo sa pamamagitan ng paglalaro ng hardball. Ang mga lokal na tao ay hindi nang ahas na magreklamo dahil may daan-daang mga tulisan si Mateo. Kung sino man ang sumuwi kay Mateo ay mamamatay o masasaktan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng erotikong ingay sa opisina ng chairman ng Mester Real Estate Company. Ang mga empleyadong dumaan mula sa paligid ay binilisan ang kanilang lakad at hindi nang ahas na lumapit. Pagkatapos, sa isang malakas na daing, sa wakas ay tumigil ang erotikong tunog. Malamang nasa 30s o 40s si Mateo. Ngunit siya ay lubhang mataba at nababalot ng taba. Bumangon siya, nagbihis, umupo sa sofa, at nagsindi ng sigarilyo. At baka sa mukha niya ang kasiyahan. Pahina 178. Bumangon ang isang sexing babae, at baka sa mga mata niya ang lungkot at hinanakit. Ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito, kaya't maaari lamang siyang magbihis sa katahimikan. Ang hottie na ito ay sekretarya ni Mateo, sa katunayan, ang kanyang may bahay. Ito ay kilala sa buong kumpanya. Si Mateo ay isang karaniwang mabilis na taga-baril. Hindi siya maaaring makipagtalik ng higit sa 3 minuto sa isang pagkakataon. Lihim itong nagreklamo ng babae. Ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Si Mateo ay isang walang awa na tao, at ang mga tumawid sa kanya ay mamamatay. Lumapit sa kanya ang babae na may kaakit-akit ng ngiti, pagkatapos ay sinabi niya, oh, honey, you were so good. Matagumpay na tumawa si Mateo, aha. Oo nga pala. Ikaw na bitch, sooner or later I'm gonna fuck you to death.
Nang marinig ito ng babae, hindi napigilan ng babae na palihim na ilukot ang kanyang mga labi. But she still said sweetly, "Honey, you look very happy today. May bago na ba sa resort?" Kamakailan ay inilagay ni Mateo ang lahat ng kanyang pagtuon sa proyekto ng resort. Sa sandaling lumipat ang mga taga-nayon mula sa Jeffersburg, maaari na silang magsimulang magtrabaho. Malaki ang kikitain niya noon. Sabi ni Mateo na mukhang nagtatagumpay, "Well, pinakuha ko kay Jackson ang mga tauhan natin at itinulak ng mga bulldozer ang mga bahay ng mga taga-nayon sa Jeffersburg." Ano? Tinakpin ng babae ang kanyang bibig na may gulat na ekspresyon. Pero sa totoo lang, sanay na siya sa mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Mateo ay nagsusumikap at lumalabag sa batas sa loob ng maraming taon. May mga buhay pang ang kasangkot dito. Ngunit karamihan sa mga bagay na ito ay inalagaan niya gamit ang kanyang pera. Sa pamamagitan ng mga ito ay mabilis siyang nakaipon ng kayamanan. Ang proyekto ng resort ay hindi kailanman nawala sa lupa dahil ang mga taga-nayon ng Jeffersburg ay tumangging lumipat. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapata sa loob ng 2 o 3 buwan. Naubos na ang pasensya ni Mateo. Sinabi ni Mateo na may nakamamatay na tingin, paulit-ulit akong pinigilan ng mga masasamang taga-baryo na ito. Kung hindi ko sila bibigyan ng kaunting sipa, hindi nila malalaman kung ano ang aking kakayahan. Kahit na nagdudulot ito ng kaguluhan. Bahala na ang tatay ko. Ang pag-asa na gumawa ng isa pang kapalaran ay nagpasaya sa kalooban ni Mateo. Napatingin siya sa babaeng kalong niya at muling naging interesadong makipagtalik. Tumawa si Mateo at sinabing, "Hoy, ano ang gagawin mo ulit?" Umikot ang mga mata ng babae at nagkunwaring mabiro. "Masama kang tao." Aha! Tumawa si Mateo at binuhat ang babae, handa na para sa isa pang round ng sex. Bang! Maya-maya lang ay biglang sumipa ang pinto ng opisina. Hooray! Nanginginig sa takot si Mateo. Lumuwag ang kamay niya at bumagsak sa sahig ang babae. Galit siyang sumumpa, "Who the fuck is that? How dare you break into my office?" Bang! May isang malakas na ingay na naman at may lumipad na figure. Malakas na bumagsak si Jackson sa lupa. Tumingin si Mateo kay Jackson at gulat na sabi, "Jackson, anong ginagawa mo dito?" Tumangala si Jackson kay Mateo at sinabing, "Mr. Mester, ako." Bago pa siya makatapos ay isang malamig na boses ang bumungad sa kanya. "Sinabi ko sa kanya na dalhin ako dito." With that, pumasok si Carlos na may malamig na tingin sa mukha. Tumingin si Mateo kay Carlos at nag-aalalang nagtanong, "Sino ka?" Mahina niyang sinabi, "Ako ang lolo mo." What the fuck? Nang marinig ito, namula ang mukha ni Mateo sa galit. Walang sino man sa county ang nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon. Saglit siyang tumingin kay Carlos na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Napatingin tuloy si Mateo kay Jackson na nakahandusay sa lupa, tapos nanumpa siya, "Anak ng asungot. Di ba sinabi ko sa'yo na give-in mo ang mga bahay na iyon sa Jeffersburg? Bakit bigla kang nagdala ng estranghero para makita ako?" Pahina 179. Nang marinig ito, mukhang malungkot si Jackson. Parang hindi niya gustong dalhin siya dito. Kung hindi niya ginawa iyon, bugbugin siya ni Carlos hanggang mamatay. Mataray na sabi ni Carlos, "Sige. Itigil mo na ang pag-aaway sa aso mo. Ako si Carlos, ang lolo mo, at mula sa Jeffersburg." Shut the fuck. Bam! Bago pa matapos ni Mateo ang kanyang pangungusap, sinampal siya ng malakas ni Carlos. "How dare you hit me?" Tinakpin ni Mateo ang mukha at hindi makapaniwalang tumingin kay Carlos. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Carlos nang walang babala. Hindi ba alam ni Carlos ang nangyari nang tumawid siya sa kanya? Si Jackson, na nakahiga sa lupa, ay tuwang-tuwa. Iyon ay kung paano nabali ni Carlos ang kanyang palso. Itong si Carlos ay hindi naglaro ng rules. Never siyang nagsalita ng kalokohan. Ay, hindi. Nagulat ang sekretarya. Wala pa siyang nakitang kasing bangis na gaya ni Carlos. Wala man lang siyang nasabi bago siya nataman. Hindi ba niya kilala kung sino si Mateo? "Boy, isa kang patay na tao. Somebody. How dare you hit me? Sinasabi ko sa iyo, na giniba ko ang mga bahay na iyon sa Jeffersburg, at walang makakapigil sa akin. I won't magbago ang isip ko kahit magmakaawa ka." Napasigaw si Mateo sa sobrang inis. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang pagbuwag sa Jeffersburg ay isang tapos na kasunduan na walang mababago.
Ang di makamundo bang batang ito ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang opisina. Malamig na sabi ni Carlos, palagay ko mali ang pagkakaintindi mo. I'm not here to beg. I'm here to warn you in behalf of the villagers of Jeffersburg. Ang mga bahay sa Jeffersburg ay hindi maaaring sirain, kaya't maaari ka ring sumuko ang ideyang iyon. At saka, pagod na akong kausapin ka. Bibigyan kita ng 3 kondisyon. Una, itigil mo na ang sapilitang demolisyon sa mga bahay ng mga taga-nayon sa Jeffersburg. Pangalawa, isara mo ang Mester Real Estate Company. At pangatlo, I turn yourself. Napatulala si Mateo. Hindi niya matanggap ang alinman sa 3 kondisyon. Lalo na yung huli. Ipasok ang kanyang sarili. Kung tutuusin, marami na siyang nagawang krimen sa paglipas ng mga taon. Kung susuko siya, hindi ba siya patay na tao? Galit niyang sinabi, bullshit. Gusto mo bang isuko ko ang sarili ko? Gusto mo? Bang! 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 Bago pa matapos si Mateo ay sinampal siya ng malakas ni Carlos sa mukha ng 100 beses. Agad na natanggal ang lahat ng ngipin ni Mateo at namamaga ang pisngi. Nababaliw na si Mateo. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kabaliw na tao. Sino siya? Isa ba siyang baliw? Galit na galit si Mateo. Nasaan ang lahat? Bakit hindi kayo pumasok? Are you trying to get fire? Ilang beses siyang tumawag, ngunit walang pumasok. Natigilan si Mateo doon. Kung tutuusin, mayroon siyang 100 gun sa labas, ngunit walang pumasok. Ano ang nangyayari? Dumampot si Carlos ng mansana sa mesa, kumagit, at sinabing, tumigil ka na sa pagsigaw. Tinalo ko lahat ng taong iyon sa labas. Kahit sumigaw ka, walang paraan na ililigtas ka nila. Ano? Nang marinig iyon, hindi makapaniwalang tumingin si Mateo kay Carlos. Ibinababa ni Carlos ang 100 sa kanila ng mag-isa. Ano? Sinong ginulo niya? Sa pag-iisip niyan, sinulyapan niya si Jackson na nakahandusay sa lupa. Itong anak ng asong ito ang nagdala ng masamang tao dito nang hindi sinasabi sa kanya. Sa harap ng nakamamatay na tingin ni Mateo, tahimik na ibinaling ni Jackson ang kanyang ulo at naglarong patay. Sa puntong ito, ano pa ang masasabi ni Jackson? Siya ay nasa problema para sa kanyang sarili. Itinuro ni Mateo ang kanyang daliri kay Carlos at sumigaw, huwag kang mayabang, bata. Alam mo ba kung sino ang aking tiyuhin? Siya ang pinakamayamang tao sa East Coast, si James Mester. Ngayong tinawid mo ako, ikaw ay patay na karne. Pahina 200. Bam! Bago pa matapos si Mateo ay sinipa siya ni Carlos ng isang sipa. Sa isang tunog ng crunching, ang mga binti ni Mateo ay pinutol ni Carlos. Hooray! Isang nakakadurog na sigaw ang pinakawalan ni Mateo. Pagkatapos ay napaluhod siya. Malamig na sabi ni Carlos, wala akong pakialam kahit ikaw si James Mester, pamangkin niya. May sakit na ekspresyon sa mukha ni Mateo at takot na tumingin kay Carlos. Sino ba ang lalaking ito? Hindi man lang siya natakot sa Tito James niya. Kung tutuusin, sa East Coast, walang manggahas na saktan ang kanyang tiyuhin na si James. Sa loob ng maraming taon, sinakihan niya ang impluensya ni James sa county. Ngayon, sa wakas, nasaktan niya ang mga maling tao. Nang makita ni Jackson at ng sekretarya na binali ni Carlos ang mga binti ni Mateo, namamanhid ang kanilang mga anit. Lalo na yung secretary. Namilog ang mga mata niya at nawala ng malay. Ibinaon ni Jackson ang kanyang ulo sa katahimikan at nagpatuloy sa paglalaro ng patay. Carlos, ikaw. Pumasok si Esther at nagulat siya sa kanyang nakita. Akala niya nandito lang si Carlos para turuan ng leksyon si Mateo. Hindi niya inaasahan na mabali ni Carlos ang mga binti ni Mateo. Tumingin si Carlos kay Esther at ngumiti ng malumanay, okay lang. Ang ginawa ko lang ay turuan ng leksyon ang isang bully. Sa puntong ito, hindi alam ni Esther ang sasabihin. Tumangala si Mateo, galit na tinitigan si Carlos, at nagtanong, sino kayong mga tao? Hindi mo deserve malaman kung sino ako. Hindi mo ba ako tinatakot kay James Mester? Well, tatawagan ko siya at tatanungin kung ano ang nangyayari. With that, kinuha ni Carlos ang cellphone niya at tinawagan si James. Napatulala si Mateo nang makitang tinatawag ni Carlos si James. Totoo ba o hindi? Kilala ba ng lalaking ito ang kanyang tiyuhin? Beep. Ilang beses tumunog ang telepono at agad ding sinagot. Pinindot ni Carlos ang speaker button at narinig sa linya ang magalang na boses ni James. Mr. Martin, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Mr. Martin.
Nang marinig iyon ni Mateo ay napatulala siya. Kailan pa nakipag-usap ang kanyang tiyuhin sa isang lalaking may ganoong paggalang? Nagbago ang tingin ni Mateo kay Carlos. Napakalaking shot ba ni Carlos na kahit ang kanyang tiyuhin ay hindi maglakas loob na saktan siya? Mataray na sabi ni Carlos, kilala mo ba si Mateo Mester? Saglit na natahimik si James at saka nagsalita, yes. He's my nephew, Mr. Martin. Why? Na-offend ka ba ng bastard na yun? Kung sinaktan ni Mateo si Carlos, kailangan niyang mamatay para tabusan ang sarili niya. Hindi niya ako sinaktan, pero... Nakahinga ng maluwag si James sa unang bahagi ng pangungusap, ngunit kinabahan siya nang marinig ang ikalawang bahagi. Nagmamadaling tanong niya, pero ano? Malamig na sabi ni Carlos, pero mayabang siya. Pumunta ako sa Jeffersburg kasama ang biyenan ko at ang asawa ko para magbayad ng pagsamba sa aming mga ninuno, at gusto ng pamangkin mo na ipademolish ang buong Jeffersburg. At ayon sa aking pananaliksik, tumatakbo siya. Walang kwenta sa county sa loob ng maraming taon at nakagawa ng maraming masasamang bagay. Buzz! Nang marinig iyon, biglang uminit ang ulo ni James. Hindi niya namalaya na na-offend pala nitong si Mateo si Carlos. Alam na alam ni James kung anong klaseng tao ang kanyang pamangkin. Pero dahil pamangkin niya ito ay pumikit siya. Kung tutuusin, ang kanyang kapatid ay namatay ng bata, na naiwan lamang ang isang anak. Pero hindi niya inaasahan na magiging matapang si Mateo para saktan si Carlos. Pinapatay niya ng sarili niya. Mr. Martin.